Hi guys! Welcome back to another sit-down video, and today, finally, I'm gonna be answering all of your concerns once and for all tungkol sa aking IVF treatment, kung bakit nga ba pasaway si Faye, and kung bakit matigas ang kanyang ulo. So yun yung pag-uusapan natin sa vlog natin today. Nagbabasa-basa kasi ako ng mga comments kagabi, and meron akong tatlong comments na hindi ko nagustuhan. I found them offensive and parang below the belt na siya. And medyo nagsasawa na rin kasi akong sumagot. Di ko alam kung bakit ang hirap ipaintindi sa mga experts dyan na nakapagtapos ng medicine or obstetrics sa online nung pandemic. Sagutin na lang natin siya dito sa vlog na to, guys. So, first, I wanna say thank you sa mga genuine talaga na thoughtful concerns ng mga viewer ko. Yon ay aking na-appreciate. Ang mga hindi ko nagugustuhan na comments is para sa akin na hindi ko na siya parang para sa akin hindi kayo concerned. Parang controlling na kayo sa part na to. Meron kasi ako nabasa tatlong comments na sabi, tigas ng ulo mo, hindi ka kasi nakikinig, kaya siguro laging galit sa'yo yung tatay mo. Meron pa yung isa, tigas ng ulo mo, magsasawa yung asawa mo sisumit sa'yo, iwan ka niyan. Hindi ko daw sineseryoso yung aking IVF treatment, laro-laro lang. Yun yung mga below the belt comments. Before, hindi ko pinapatulan yung mga ganitong comments, pero I'm a new person. Ngayon, nagbabalik ako sa vlog. Kung below the belt na yung mga sinasabi mo, hindi kita hahayaan na sabihin lang yun sa akin. Ngayon, palaban na si Faye, hindi kagaya dati na pinapabayaan ko lang yung mga ganyang comments, tapos ang reply ko is usually maganda. So, disclaimer lang din, before we start, ito yung gusto kong i-point out. This is our IVF journey. I mean, me and Sumit. Hindi nyo to IVF journey. Hindi ito IVF journey ng mga kaibigan nyo. Kagaya sa pregnancy, di ba? Hindi porket parehas tayong buntis. Ikaw, sensitive ang pregnancy mo. Nagsusuka ka, kailangan mo ng bed rest, lagi kang nahihilo, laging masama pakiramdam mo. Is magiging ganun din ang pregnancy ko. So, it's the same thing sa IVF din. Hindi porket parehas tayo nag-IVF, same experiences or same situations tayo. Hindi siya ganun, guys. Kasi we both have different bodies. Ako, usually, guys, ang aking body, it recovers fast. Hindi naman ako mabibigyan ng go signal sa aking fresh embryo transfer kung hindi ako healthy o kung pansin nilang may problema sa aking katawan. Kagaya nga ng nabanggit ko sa aking vlog ay nabanggit ng isa sa aking mga doktor na mas advisable ang frozen embryo transfer. Before knowing that information, para sa akin is, kasi nga pag naririnig mo fresh embryo transfer, parang sa akin mas healthy pag fresh compared sa frozen. So, ever since nag-start kami ng IVF journey, mas naglilin ako towards sa fresh embryo transfer kasi nga, pag naririnig mo yung word na fresh embryo, parang mas healthy siya. Mas healthy siya pakinggan. Pero nung narinig ko sa doktor ko na mas advisable and mas higher yung success rate ng frozen embryo transfer, I did my research. So parang ganun din yung gusto kong sabihin na pag may doubt kayo sa mga sinasabi kong information, do your research first, do your readings before you say something hurtful to someone else. Yung mga ganyan ba, hindi porket na against yung ginagawa ko sa paniniwala nyo is hindi ko na sineseryoso tong IVF treatment. Parang ganyan ba? So yun ang abis sa aking research is mas higher ang success rate ni frozen embryo transfer, and since din nung nalaman ko yung information tungkol sa frozen embryo transfer, I started leaning towards na sa frozen embryo transfer. But then, after my recovery time, after ng egg retrieval, okay naman ako, nakapag-recover ako fast. That's why they told me to proceed with the fresh embryo transfer. So, ganun ako kabilis mag-recover. And pansin nyo nga, diba, parang normal na lang ako kagad. Okay, after that disclaimer, guys, let's move on sa walking and exercise. Bakit nga ba lakad na lakad si Faye? Ito na yung concern nyo, guys. Okay. First and foremost, ilang beses ko na to sinabi sa vlog ko na bilin ng aking doktor na mag-walking si Faye and mag-stay active si Faye kasi daw masama ang bed rest sa IVF. So, nung narinig ko yan, nagulat din ako, guys. So, anong ginawa ni Faye? Nag-research si Faye, nanood siya ng maraming vlogs. So, yun yung dahilan bakit ako nag-walking kasi nga advice ng doktor na mag-walking ako, and based nga daw sa mga recent studies, tawag dito na outweigh ng negative impact
ang positive impact ng bed rest. So, sa mga past studies siguro, yung mga kauna-unahang IVF, may nabasa akong ganyang article na before sa past IVF is recommended talaga ang bed rest. Pero ngayon, 2026 na, recent studies has changed. Ganun sa science. Meron mga development and changes, diba? Hindi naman porket ganito na yung findings before is mag-stay na lang siya constant. Like, meron yan laging development and improvement. So, ngayon, ang recent studies na suggest that bed rest is harmful for IVF because it restricts blood flow nga sa uterus. So, hindi mag-a-attach si embryo kapag nangyari yun. Bago yung embryo transfer, kinonfirm lang namin ni Sumit na kung okay lang bang maglakad. Sabi, yes, you should walk. Sabi ganyan. It's advisable to keep moving for the blood flow para nga daw healthy ang uterus. Tapos sabi kong ganyan, is it okay to parang play badminton? Sabi naman sa akin ng doctor, it's okay to continue as long as you've been doing that even before IVF daw. Pero if it's something new daw sa aking katawan, parang ma-force yung aking katawan na mas maging active, ganyan, yun ang makakasama. So, don't sign up for any like fitness cycling. Ano ba tawag dun sa cycling na yun? Or yung mga HIIT exercises. Kung hindi ka naggaganon before IVF, tapos bigla ka nag-sign up for those classes, yun daw ang makakasama. So, merong isang viewer, sobrang inis ko na kagabi. Kasi tigas ng ulo niya. Hindi ako yung matigas ng ulo, guys. Siya matigas ng ulo kasi ilang beses ko na sinabi na bilhin nga ng doktor ko na mag-walking ako. Ang ginawa ko this time is naglagay ako ng link sa comment ko para lang i-support yung idea ng sinasabi ko, bakit ko sinasabing nakakasama ang bed rest. Ngayon, clinic niya siguro yung link. Tapos, nakita niyang AI-generated information siya. Sabi niya ganyan, naku, Faye, nagpapaniwala ka dyan sa AI. So guys, just to be clear lang, hindi lahat ng information generated by AI ay hindi totoo. Yung parang make-up lang siya. Hindi naman. Ang dami lang nag-misuse ng AI, tapos ang dami ng fake news, mga ganyan. Fake videos and everything. So, paano mo nga ba malalaman kung reliable ang source or ang information generated by AI? So, you go to the references, check the references, kanino ba galing ang information. If you see that the informations are from like dissertation research papers, those information written in the dissertation are backed up by other researchers. So, doon mo malalaman kung reliable ang source. So, yung link na yun, supported by dissertation, articles, and fertility clinics din. So, ito na yung mga recent studies na nakakasama ang bed rest sa IVF. Ayan. So, main point ko lang, guys, do your readings before saying anything that could hurt someone. Huwag masyadong close-minded. Yun lang. So, bakit ko nga ba pina-follow yung sabi ng doktor? Kahit nagulat din kami ni Sumit nung pagkasabi sa akin na stay active, exercise, do walking. Kasi nga, all this time, akala namin pag IVF ka, dapat bed rest. So, bakit namin siya pina-follow? So, after doing our research then, we found out na tama sila. And, mas alam ng doktor, kasi nga, hawak nila ang aking medical records. Alam nila lahat ng history ko. Alam nila yung allergy ko. Mga ganyan ba? Ang dami naming test na cleaner ni Sumit bago makapag-proceed dito sa IVF treatment. Tapos biglang hindi na namin susundin yung sasabihin ng doktor, diba? Parang ang nonsense naman na maging pasaway sa doktor. And, kasi nga, guys, ang dami naming pinirmahang agreement and ilang mga documents pa bang pinirmahan ko with my clinic. If I specifically follow their instruction, if anything happens to me, same thing as other, medical procedure or aesthetic procedure, cosmetic procedure na ginawa mo sa ibang doktor, tapos finalo mo yung aftercare, you can go back to them. Diba? Yung iba may revision pa and everything. So, if anything happens to me, wag naman sana, and sa embryo, they're gonna be the one to blame, not me. But then, if they tell me specific instructions tapos hindi mo finalo yung aftercare, it's on you. Bahala ka sa buhay mo. So, that is the reason why. And like I said, madami kaming pinirmahan sa kanila. If it happens na may mangyari sa akin, tapos kailangan namin mag-file ng complaint or anything,
meron kami records na, we followed your instruction and everything. Guys, sa beginning pa lang, meron na akong problema sa aking doktor na ayoko nang i-disclose pero muntik nang hindi matuloy ang aming IVF treatment dahil nga meron kaming record ni Sumit na iba kasi ang doktor ko, guys. Kung napanood nyo yung vlog namin 2 years ago yata ni Sumit kung saan may consultation ako with a female doctor. Siya talaga yung aking original doctor. Kaso nga lang nung napalapit na kami, na-clear na namin ni Sumit lahat ng kailangan namin i-clear na test. Nung napalapit na kami dyan, nag-move na siya sa ibang clinic. So, ibang doktor na yung humawak sa akin. Transfer ako ngayon dito sa doktor ko ngayon. Ngayon yung pag-transfer, hindi siya ganun kaganda. Tapos parang muntik nang hindi matuloy. Pero nga dahil meron kaming records, lumapit ngayon si Sumit sa isang parang government body. Nagsulat siya ng napakahabang email. Send niya, CC niya yung aking fertility clinic. Ayun. In-entertain kami ulit. So, proceed na kami sa IVF treatment. Yung mga ganyang bagay ba, guys, na kung hindi mo susundin, wala ang records na sinunod. Wala kang malalapitan, bahala ka sa buhay mo kung may mangyari sa'yo. Nakakauhaw siya, guys. May mga concern na iba sa inyo, bakit daw ako bumalik kagad sa trabaho right after ng aking IVF treatment? Actually guys, before ako mag-proceed, tinawagan ako ng nurses sa aking clinic. Sabi niya ganyan nga, you're gonna be here almost every day or every other day for the ultrasound. Are gonna be able to make it? Sabi ganyan sa akin. Kasi nga, base nga sa agreement namin sa clinic, kapag may na-miss kang appointment, wala na yung pera mo guys, hindi na nila re-reimburse sa'yo, no refund anymore. So sabi ko, yeah, I'll make myself available. Sabi ko ganyan sa kanila, do you recommend taking leave from work? Sabi nila, no, it's not recommended. Kasi hingi nga sana ako ng doctor's note para maayos akong makapagpaalam sa aking employer, pero sabi nila it's not recommended. So, I'm pretty sure hindi sila magbibigay ng doctor's note sa akin. Ngayon, ang ginawa ko, paalam ko lang sa boss ko is hindi ako pwede. Wala nang other explanation, basta sabi ko hindi lang ako pwede. Hindi naman na matanong ang aking employer. Wala kasi naman kaming tawag dito, employment agreement. Wala akong ganun sa kanila. Parang very informal ang aming ganap sa work. So, ayun, sabi ko lang hindi ako pwede. Yun na yun. No other explanation na siya, guys. Sabi nga nila sa clinic is not recommended during your IVF treatment to take leave. But then, para lang ma-make sure na maging successful yung aking IVF treatment, sinabi ko kay Sumit, no, I'm gonna be taking leave. Ayoko ma-stress. Especially yung aking schedule sa work na from 10 a.m. till 9 p.m. guys. Tapos yung window for injection is from 5 p.m. to 7 p.m. lang. Tapos mag-isa ako sa work, nag-i-inject na ganyan. Tapos kailangan sanitize siya. That's the busy hour sa aking workplace. Yung linis. Tapos yung mga customer magdi-dinner na. So, hindi siya pwedeng gawin. Kaya sabi ko kay Sumit, mag-leave na lang ako. Kahit nasabi ng clinic, it's not advisable to take leave. So, bakit nga ba ako bumalik right after sa work? Kasi, na-maximize ko na po yung leave ko. Hindi na ako pwedeng mag-leave. Dito naman sa Canada, I'm pretty sure lahat ng OFW dyan makaka-relate. Hindi humihinto ang inyong bills and expenses. Ito palang basement na to. Itong napakalit na basement na tinitirahan namin ni Sumit, 1,550 na binabayaran namin dito. Every time na magbabakasyon kami India and Philippines, sabihin yung 2 buwan kami na nakabakasyon. Habang nakabakasyon kami, gumagastos kami sa ibang bansa. Nagbabayad pa rin kami ng apartment rent, 1,550. Magkano yan sa Pilipinas? So, hindi po humihinto ang gastos. Sa Philippines, 68,000 ang bayad namin dito sa napakalit ko na kwarto na to. Hindi pa kasama dyan yung other expenses na binabayaran namin. Ay guys, magugulat kayo. Actually, sweldo ng isa sa amin ni Sumit mapupunta lang lahat sa bills and monthly expenses. And we live a simple life. Hindi kami yung nagda-dine out every time. Siguro once a year lang kami kakain sa labas. Pero imagine kung ang lifestyle namin is expensive din, ay wala nang matitira sa sweldo namin dalawa ni Sumit. And all... Oh shit, nagulat ako. Ano ba yan? Nagsasalita yung aming speaker doon. And although meron kaming ipon ni Sumit, ayoko siyang gastusin para lang dito sa time na to na kailangan kong magpahinga. Kasi guys, nakita niya naman kung gaano ka-stressful and yung effort para lang pumasok sa work. So, every cent sa akin, yung cents na gagastusin is very important. I calculate every time like how many hours should I be staying at work just to get this much money.
Tapos gaano ba kalaking stress yung kailangan kong harapin bago ko ma-save up yung ganito kalaking pera. Yung mga ganyan ba, kaya hindi ako palagastos. Matipid ako sa pera kasi ang hirap kumita ng pera. Kaya mas okay na sa akin, mas minabuti ko nang mag-transition from full-time to part-time. Kesa na hindi mag-work totally, and later on, I'm gonna be eligible for maternity and parental leave naman. I just have to work for a few more months. Yun lang yun, guys. So, tsaga lang talaga, guys, dito sa ibang bansa. Hindi siya ganun kadali. Unlike sa kapag nasa Pinas ka, okay, buntis ka, stay at home ka na lang. May bahay ka, okay. Or nagre-renta ka. Yung renta, hindi naman ganun kamahal. Hindi kagaya dito, 68,000, guys. Every month, monthly rent. Hindi pa kasama lahat ng expenses and mga groceries and bills. Okay, yun yung reason bakit ako kailangang bumalik agad sa work. Life doesn't stop. And responsibilities, they don't stop. I could be a princess sa India, guys. Pero, we chose this life eh. Ito yung gusto namin buhay. Okay, playing badminton right after IVF. In this part, I agree na strenuous activity siya. If you are jumping and running. Kaso nga lang kasi, guys, hindi ko nga ginagalingan sa laro namin ni Sumit kasi nga ayokong gumalaw masyado. So, kung pansin nyo, magsaserve ako ng shuttle. Magsaserve akong ganyan, tatamaan ni Sumit. Tapos kahit nandiyan lang sa harapan ko, pero kailangan kong tumakbo ng kaunti, hindi ko na siya titirahin na ganyan, bahala na siya malaglag. Basta yung makagalaw-galaw lang akong ganyan. So, most of the time, arms lang, tapos konting step to the right, step to the front, ganyan. Tapos pupulot lang ng shuttlecock, pero hindi ako tumatalon. Meron yung one time na accidentally tumalon ako kasi nakalimutan ko by accident. Pero hindi ko na siya inulit. Actually, guys, sa mga nagsasabi na walking is bad, tama rin naman yun, guys. Sa ibang case nga lang, hindi sa case ko. Hindi siya, tawag dito, applicable sa case ko na mag-bed rest kasi. So, I wouldn't say na mali yung mga comments nyo. Pero, hindi lang siya applicable sa akin. So, you're not wrong. I'm not wrong din because I'm just following instructions. So, we are not wrong. I don't know. Let's see na lang kung ano ang sabi ng mga experts. Okay, ayun na nga na not taking IVF seriously daw. Yung joke-joke lang daw. Joke-joke ko lang daw itong IVF and ayoko daw talagang meron kami mabuo ni Sumit. Before, guys, kung napanood nyo yung mga vlogs namin sa Poland, ever since na na-diagnose ako ng PCOS at mapag-uusapan ng pagpapamilya, umiiyak ako, guys. Umiiyak ako, pero nung as I grow older, nag-iiba yung mindset mo na hindi mo napipilitin yung mga bagay na kung hindi para sa'yo eh. Ganun, ma-accept mo na lang na hindi talaga siya para sa'yo kasi nag-grow up ka eh. So, parang mas nag-matured ako. Hindi lang naman ako yung nag-go through sa ganitong experience. Hindi naman siya end of the world kung hindi ako mabuntis naturally. O tingnan nyo, 9 years later, almost 10 years later after we got married, diba? Ito, ngayon we're going to IVF na. So, yung vlogs namin, guys, you only see few clips. Maximum 41 minutes, mga ganyan, ng 24 hours namin. So, in those clips, you cannot judge someone fully, diba? Like, you're gonna get an idea, but then, it's not 100% na all the time, ganun na lang yung ganap. Porket, madalas nag-i-smile kami ni Sumit, nagbibiruan kami, hindi kami masyadong, tawag dito, mukhang seryoso sa IVF. That doesn't mean na hindi kami seryoso. Ayaw lang namin ipakita na, kasi nga sinabi nga ng doktor, diba? It's already stressful itself, ang IVF. So, don't stress yourself too much anymore. Do not worry. Let the science do its work. If it doesn't, then try again. Ang daming mga patient doon sa aking clinic na nasa second try na ng kanilang IVF treatment. Third time, fourth time, hindi ko alam kung ilang beses. We are lucky na makapag-proceed agad sa embryo transfer on the first try kasi ang dami kong napanood na vlogs, ang dami kong nabasa sa Reddit, mga forums na hindi nga sila nakakapag-proceed sa embryo transfer dahil kagaya nung sinabi ko, ang daming sa vlog ko, yung na-share ko sa vlog ko na ang daming embryo ang hindi magsusurvive. Yung the strongest lang talaga ang magsusurvive by the end. So, swerte namin na merong natirang dalawa. Isa, andito. Isa, sa clinic. Meron pa kami backup if ever in the future. Ayun, we are grateful lang na na-survive or na-surpass namin yung very hard or challenging part ng IVF. And
hindi porket na hindi kami mukhang seryoso sa vlog is in person. Ganun na talaga kami. Parang we just don't wanna stress ourselves too much. We just wanna take it lightly because what's gonna happen if you stress yourself? Nothing naman, di ba? It's not gonna do anything. Lagi nga sinasabi ni Sumit if we have like the power to do something to avoid it from happening, like yung parang tutuloy yung development ng mga embryo kapag it's in our hands, sabi ni Sumit, okay, we're gonna do something, but if it's not in our hands, we can't do anything, let's just accept. Sabi niya, yung life is ganun talaga, mahirap. Mayroon din nagsabi sa akin is pabebe daw ako kasi guys, na-share ko sa isa kong vlog na nung nasa kami nito, Burnaby Central Park, na naka-experience ako ng PMS-like symptoms. Yun yung naramdaman ko. Pabebe na ba ako? Kapag ganun yung naramdaman ko. And like I said, I'm just sharing all my experiences. Lahat ng nararamdaman ko kasi nga para to sa mga taong hindi makahanap ng information online. Kasi ang hirap humanap ng information online. Ito yung reason kung ba't hindi ako makatulog. Kasi wala akong mahanap na information about like yung heaviness ng lower abdomen mo, yung sudden cramps, yung constipation, yung sleepless nights. That's why I'm sharing it. If in case man sa future, meron mag-go through ng IVF and then ma-experience yung mga na-experience ko, at least, diba, malalaman nila na, okay lang pala. Normal lang pala. Kasi nga, ang dami kong pinanood na vlogs, guys. Wala naman nag-share ng kanilang experience about constipation. Wala nagsabi ng bloatedness. Yung mga ganyan ba, wala yung nag-crave sila. Wala akong mahanap. Meron siguro, pero hindi ko sila nahanap during that time. Kaya, ayun, sinishare ko lang siya. I'm just sharing it. It's not for you to judge. Wala lang, naramdaman ko yun. Sinabi ko lang sa inyo. Hindi naman forget. Sinabi ko sa vlog ko is gusto ko na magpabebe. I'm just sharing it for someone to find it useful in the future. Kung hindi nyo dito, if you don't find it useful, then it's not for you. Ayun. And if ever man na magpabebe ako, asawa ko naman yung pinagpapabebehan ko. Hindi naman asawa nyo o hindi naman asawa ng ibang tao. So, it's okay lang na magpabebe sa asawa ko. And I'm gonna overdo it kung kailangan kong i-overdo it para lang ma-enjoy yung pregnancy once I'm pregnant. And wala na kayo dun. Kung gusto akong i-bebe ni Sumi, okay, papabebe talaga ako. So, yun na guys. Sana na-answer ko na yung inyong concerns. Again, thank you sa mga genuine yung kanilang concern tungkol sa akin. I do appreciate it. For those na hindi pa rin matanggap na hindi pa rin sa akin ng bed rest, you're also right, but just not in my situation. Yun lang. Again, iba-iba tayo. Ito, experience ko to. This is my IVF journey, not yours. And it's not someone else's. I hope I have answered all of your concerns na guys. I hope to see you again in our next vlog. Yeah. Bye! But if I lay down and I play dead and I stay dead